So, ayun mga pre, pag-usapan na naman po natin itong si Sara Duterte mga pre. Kasi ibang klase itong inyong Sara Duterte, talagang napakalupit. Pag-usapan natin itong kanyang confidential funds na kahina-hinala mga pre. Alam nyo bakit kahina-hinala? Pag sinabing Sara Duterte, kailangan mo na maghinala talaga niyan. Diba? Kasi yung mga yan, kulang na lang po higupin nila yung budget. Okay? So, meron pong artikulo dito mamaya-maya, babasahin po natin. Kasi itong ating Vice Presidente, napakagaling. Napakagaling pagdating sa budget. Kahina-hinala nga Diba? O kaya nga, ang tanong sa kanya ng taong bayan, saan nalalagay itong mga pera na to? Diba? Magugulat po kayo ngayon sa kanyang confidential funds. Anyway, ito para sa akin, kung ikaw ay malaki yung iyong confidential funds, basta nalalagay po sa tama, wala pong problema doon. Approve po tayo dyan. Pero kung ikaw ay meron kang confidential funds, tapos kahina-hinala pa kung saan ito nilalagay or kung paano ito ginastos, diba? Magduda na tayo. Kahina-hinala nga Alam naman natin na confidential yan. Pero pag nasilip ka na mali yung paggamit mo dito, diba? So, kailangan ng questionin ng taong bayan yan. Kailangan ng questionin ng gobyerno yan. Diba? Alam ko, siguro pag sinabing confidential, out na tayo doon. Hindi na natin kailangang malaman. Paano pag malaman natin, mali pala yung paggamit? Paano pag malaman natin na kahina-hinala pala ito? Anong gagawin nyo mga pre? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, reactionan lang natin itong isang artikulo na ito mga pre, na about dito sa kay Sara Duterte. Ayan Ayan may TikTok tayo dyan, may ano tayo dyan, may Facebook. Ayan sana po inyong suportahan mga pre. Mag-follow na po kayo sa ating mga social media accounts. So eto na. Eto basahin po natin. Isang makabuluhang yugto sa usaping pampolitika ang nagbubukas ngayon. Kasabay ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Sentro ng kaso ang umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Isang isyong matagal ang bumabagabag sa publiko. Diba? So, ito pa. Ito yung delikado. Ito yung talagang nakakapagtaka. Ito. Sa loob ng 2 taon bilang Vice Presidente, nakakuha si Duterte ng hindi bababa sa 612.5 million na confidential funds. Ayan sa loob ng 2 taon yan mga pre ang laki niyan. 612.5 million na confidential funds. Para sa akin, okay lang. Ano ngayon? Kung makakuha siya ng ganun kalaking confidential funds, ano ngayon? Kung ginagamit sa dapat paggamitan, di ba? Kung kahina-hinala na, eto na yon. Ngunit, ayon sa mga ulat, ayun ang malaking bahagi nito ay napunta sa mga kahina-hinalang transaksyon na hanggang ngayon ay nananatiling hindi malinaw sa publiko. Kung naghihinala na po ang publiko, kailangan mo nang magpaliwanag. Kailangan mo nang sabihin sa publiko kung saan ito napunta. Tama ba? Bakit tahimik ang inyong Sara Duterte? Diba? Pero pag budget hearing, masaya. Masaya. Grabe. Eto pa. Hindi rin umano bago ang pattern na ito. Mula pa noong siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City, tinatayang 2 bilyon ang naipon sa mga joint account nila ng kanyang ama. Grabe. Diba? Simple lang yung kinakain nila. No? Sa Bisaya pa, pampubre lang daw yung kanilang kinakain. Pang mahirap lang daw yung kinakain nila. Pero sa joint account ng kanilang ama, may 2 bilyon. Di umano. Sarap. Ang sarap magpanggap na mahirap. Grabe. Pero yung bank accounts, bumabaha ng pera. Di umano Malayo ito sa kanyang 13.8 million na deklaradong net worth noong 2007. Imagine, 13.8 million lang noong 2007. Diba? Ayan
13.8 million na deklaradong net worth noong 2007. Ang layo ng gap. Layo, di ba? Sa 2 billion to 3.8 million. Napakalayo mga pre, no? Oh, naglalagay ng malaking tanong kung saan nanggaling ang naturang pera. Hindi naman po sila magaling na negosyante or hindi naman talaga sila negosyante, di ba? Saan galing yung mga pera na to? Di ba? Saan galing? Kaya nga, teka lang, mapapatanong tayo. Ano, minamagic na yung pera? Nagkakaroon na kayo? Saan galing? Di ba? Hindi kaya pera ito ng taong bayan? Porque pa dun sa sa tinatanggap di umano nila Sara Duterte na pera ng mga drug lords or ng kanya ni Digong. Pera pa doon kung malay natin, di ba? Pera pa doon. Ito yung pinag-uusapan lang natin dito. Yung ano ba? Yung biglang pagyaman, di ba? Kasi imagine 2007 ano lang 13.8 million lang yung deklaradong net worth nung taon na yon, di ba? Bilang DepEd Secretary, humihingi pa siya ng karagdagang 150 million confidential funds kahit ang sektor ng edukasyon ay matagal nang nalulunod sa krisis. Grabe ka, Sara Duterte, puro ka budget. Eto pa, sa kasalukuyan, may 443 classrooms shortage sa buong bansa. Tanging 30% lang ng school buildings ang nasa maayos na kondisyon at inaasahang karamihan ng mga gusali ay lampas na sa kanilang useful life pagsapit ng 2040. Imagine, nung naging DepEd Secretary si Sara Duterte, no, ilan po yung classrooms na nagawa? 22 lang. Pero kung iba pa po sana yung naging DepEd Secretary noon, eh baka lagpas pa po. Diba? Baka umabot pa po ng daan-daan classrooms, libo-libong classrooms yung maipatayo. Pero si Sara Duterte yan, tulog pansitan, wala tayong magagawa. Diba? Ganun talaga. Oh, eto pa, dugtong natin to. Eto, sa sa mga textbook, 95% ng grade 4 students ang kulang sa science at math materials. Habang 20% ng grade 5 students ang kailangang manghiram ng libro. May kakulangan din na 86,000 karagdagang guro para maabot ang tamang ratio sa pagtuturo. Ayan so alam mo, itong ating Vice President talaga, no? Kunyari lang, mahal yung mga kabataan, mga estudyante, pero hindi naman talaga, diba? O, pupunta lang doon sa mga kabataan, hahawakan yung ulo, sabay picture. Ano, mabait ka na niyan? Ganun ba? Ganun ba yung Vice Presidente? Ang gayahin mo si Pangulo, hindi plastic, diba? Totoong yan, si PBBM, totoong nagmamahal yan. Mahal niya yung bansang ito, mahal niya yung Pilipinas, mahal niya yung mga bata, mahal niya yung mga estudyante, mahal niya yung mga magsasaka, mahal niya yung mga mangingisda. Diba? In short, mahal niya mga Pilipino dahil maka-Pilipino siya at hindi siya maka-China. Kaya magising na po kayo sa katotohanan, mga pre. Ha? Huwag po tayong sumuporta sa mga taong plastic, sa mga taong wala talagang pagmamahal sa ating bansa. Ganun lang po. Diba? Hindi may halong inchik itong dugo. Itong dugo ng pamilyang ito. Diba? Utak kriminal. Iboboto nyo ba yan? Sa darating na 2028, mag-isip po kayo. Ito po yung pagganahin natin. Ha? Ito po yung pagganahin natin. Tandaan nyo, yung mga yan ngayon, inaantay na lang nila na mamatay si Digong para pag magamit nila yung kamatayan ni Digong para pagdating ng 2028, manalo sila. Kasi magpapaaway ang mga yan. Maninisi ang mga yan. In case lang kasi tumatanda naman si Digong. Mamamatay naman yung tao pag tumatanda, di ba? Ang sasabihin nila, oh, dahil sa inyo yan, pinadala nyo kasi sa dahig, ayan, namatay. Oh, inilayo mo sa amin yung tatay namin. Oh, ganun yung gagawin yan. Sus Mariosep naman. Di ba? Ganun gagawin yan. Maninisi ng maninisi. Para maawa kayo sa kanila. Ganun lang, gagamitin yan si Digong para manalo sila sa 2028. Ganun naman yan. Eto
Pag ang pamilya, may isa-isa sa kapamilya mo, nasa posisyon, or di kaya gobernador, mayor, or di kaya kongresista, pag namatayan, aksidenteng namatayan, at tumakbo yung asawa or kapamilya niyan, sigurado mananalo yan. Ganun po ang politika dito sa Pilipinas. Ganun po mag-isip yung mga Pilipino. Kasi ang iisipin ng mga Pilipino, ay kawawa, namatay si ano, ganyan, ganyan. O iboto natin yung misis, ganyan, ganyan. Iboto natin yung anak, ganyan. Kasi, ito na po yung pagganahin natin. Lumang estilo na yan. Okay? Lumang estilo na yan. So, dito na po tayo. Eto yung pagganahin natin, mga pre. Ha? Kaya, imagine, sa binasa nating article ngayon, mga pre. Ano to? Ang laking pera nito. Diba? Sabi ko nga, kahit pa billion po yung confidential funds ni Sara Duterte, okay lang po, walang problema. Huwag lang pong gagamitin sa mali. Na hindi man dapat gamitin dyan. Diba? Kaduda-duda na nga eh. Kaya nga iniimbestigahan. Pero kung hindi ka naman kaduda-duda, kahit pa 100 billion pa yung budget mo dyan, kung maganda naman yung ginagawa mo, hindi naman kaduda-duda, hindi, ikaw, kahit 100 billion yung kay Sara Duterte, yan, example lamang po nakukuha nyo po yung ibig natin sabihin, ganon, diba? Kahit pa 900 billion, basta hindi ka hinahinala yung galawan mo, ay okay lang yan, basta napupunta naman sa tama bakit ba natin i-question yan, diba? Kaso dito kay Sara Duterte, kahina-hinala po. Diba? So, ano sa tingin nyo? Anong reaction nyo sa video ito? Comment down below, mga pre. So, yun lang muna yung video natin ngayon. Siyempre, bago tayo magtapos. Yan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, kita-kits po tayo sa susunod video. Ingat po lahat.